Zarina POV. Sumunod na araw pagkatapos kami murahin ni Sir Simon ay hindi muna ako pumasok sa part-time ko, dahil may exams kami ng kinabukasan, kaya kailangan ko mag-review dahil nga scholar ako. Hindi rin ako ginulo ng mga kaibigan ko at ni Khalil, dahil alam nilang importante ito sa akin. Papasok ako ng school ngayon, at malapit na ako malate dahil sa traffic. Rinig ko ang mga bulungan ng mga babae dito sa paligid ko, kaya nagtanong ako sa isang grupo ng mga nerds kung anong nangyayari. Meron kasi atang new student na lalaki. I think ka-year mo siya and same course kayo Zarina. Napatango na lang ako sa kanila at nagpasalamat. New. Sino kaya iyon? Tumakbo na ako paakyat ng second floor, dahil tumunog na ang bell. Mabuti na lang talaga at 3 lang exam ko ngayon. Napahinga ako ng malalim nang matapos ko lahat ng exam ngayong araw. Papunta na rin ako sa next class ko, dahil kasunod lang naman na room iyon sa last professor ko. Pagkapasok ko pa lang ay may nagbubulungan na ang mga ka-blockmates ko. Pumwesto na ako sa likod na usual kong pwesto dati, ngunit iba nga lang ang katabi ko ngayon. Nakaitim itong shirt at denim pants with matching white shoes. Nako! Pag nakita ito ni Yeng, siguradong mababaliw yung babaeng iyon. Di ko nga sure kung papasok yun ngayon eh. Humarap ito sa akin at nginitian ako, ngumiti ako ng pilit pabalik. Hi miss. Bati nito sa akin. Teka, he's familiar. Do you remember my handsome face? Commandant ito sa akin. Ngumiwi ako at umupo na sa tabing upuan niya. Oh so, this beautiful lady can't remember me. Sabi nito sa kanyang sarili. Baliw ba ito? Bagay na bagay sila ng kaibigan ko. Parehas na baliw. Tinawag ako nito ng paulit-ulit, kaya lumingon na ako rito ng may naiinis na ekspresyon. My name is Cole Maximus del Mundo, at your service, he winked. Naalala ko na siya. Siya yung morenong katabi nung matanda sa retro. Ikaw yung kasama ni Sir Simon nung minsan. Napaisip pa ito na para bang kay tagal na nito. Oo, di ba nagtatrabaho ka sa tinakpan ko na ang bibig nito, bago pa man niya ito matuloy? Ang dal-dal. Pakiusap, Cole. Wag na wag mong babanggitin iyan dito. Pakiusap ko sa kanya. Tumawa naman ito at tumango. Humarap na ako sa board at nakitang pinagtitinginan pala kami ng blockmates namin. Yung iba ay parang nuwirduhan, tapos yung iba naman para iniisip na lumalandi ako. Lang. Though gwapo siya sa paningin ko. Ngunit wala talagang papalit kay Khalil. Dumating na nga ang professor namin, kaya lahat ay nagsiyayos na. Tapos na ang klase ko ngayong araw, at ngayon nag-aabang na ng masasakyang jeep papunta sa retro, nang biglang may humintong sasakyan sa harap ko. Bumukas ang bintana at si Cole pala ang laman nito. Hey Zarina, saan ang punta mo? Sa retro ba? Tara, sabay ka na. Umiling ako sa kanyang offer. Baka akala naman kasi niyan. He smiled at me and my back. Hi Sir Cole. Sasabay po ba kami? Gora na gorables po. Wala pa naman yang jeep na masasakyan. Di ba Zarina? Di ba? I glared at my best friend na hindi ko alam na nasa likod ko na pala. Yeng. Pagbanta ko sa kanya ngunit ngumiti lamang siya sa akin. Ayon naman pala Zarina eh. Sakay na. Sige ka, di na kita kakausapin yan, he pouted. Sapakin ko kaya ito. Nagpapakyut pa. Naiinis akong tumango sa kanya at sumakay na. I sat at the backseat while Yeng at the shotgun seat. Parehas na nagtatawanan ang dalawa, bagay sila. Feeling ko tuloy magkakatuluyan itong dalawang ito. Sana nga para tumano naman si Yeng ng kahit kaunti. Pagkadating sa retro ay akma sana kaming magpapalit ng damit ni Yeng sa locker, pero sabi sa amin ni Cole ay kumain muna kami. Nilibre niya kami sa resto ng retro. Ayaw ko sana ngunit itong walang hiyang Yeng na ito, ay gora lang ng gora. Wala talagang hiya. Akala ko 3 lang kaming kakain ngunit hindi pala. Si Sir Simon, sasabay sa aming kumain. Naalala ko bigla yung pagmura niya sa amin ni Khalil. Bakit kaya nagalit siya? Sabagay sino ba naman hindi mabibiter kung ganun nga nakita niya diba? Sus! Playboy naman siya kaya hinding-hindi mabibiter yan. May binulong si Cole sa kanya, at tumango naman ito at tumingin sa akin na agad kong iniwasan. Si Yeng naman ay halatang kinikilig.
Kumain lang ako ng tahimik habang yung kaibigan ko, dinodoldaw si Cole habang yung katapat ko, tahimik lang ring kumakain. Matapos kumain ay dumaretso kami agad ni Yeng sa locker. Sa may bar area kami ngayon the whole night. Si Hyacinth ay hindi pumasok, kaya labis kaming nag-aalala sa kanya ngayon. Wild na ang crowd ngayon, may mga naghahalikan na sa mga sulok, sa dance floor na puno ng mga sumasayaw. Sa mga table na minsay may mga sikat na artista o di kaya'y mga model. Arg! Ang dami ko yatang nainom na tubig kanina. Yeng, CR lang ako ah. Yeng nodded kaya diretso na ako papuntang comfort room. Bago pa man ako makapasok ng girl CR ay may humila na sa akin. Hi miss, ngumiti ito in a creepy way. Sinandal ako nito sa pader at lumapit sa mukha ko. Iniwas ko ang mukha ko dahil mukhang alam ko na ang mangyayari. Mister ano ba, bitawan niyo po ako, pagmamakaawa ko ngunit kung saan-saan pumupunta ang kamay nito, hindi muna miss, habang hindi pa kita natitikman, he smiled heavily at hinawakan ang aking pisngi at sinunggaban ako. What the? Hindi ako makatakas. Ipinikit ko na lang ang mata ko, at nang maramdaman kung wala na ay idinilat ko na. Nakita ko siyang nakahandusay sa sahig. Si Khalil, siya yung sumuntok. Ganyan ba ang walang halong landi Zerina? Ha! Galit na galit nitong sabi sa akin, habang hawak ang balikat ko ng mahigpit. Dapat talaga hindi nagtitiwala sa mga mahihirap na katulad mo, mga mababa ang lipad, napakadumi mo. Lumipad ang palad ko sa kanyang pisngi. Hindi niya muna kasi ako pag-explain. Ganyan ba ang tingin mo sa akin ha Khalil? Malandi. Mababa. Alam mo, di na dapat kita minahal kung alam ko lang na ganyan ang tingin mo sa akin. Sabagay, ang mayaman ay para sa mayaman. Hindi ako nababagay sa iyo. Tama ang mom mo, hindi mo ako deserve. Unti-unti nang tumulo ang mga luha ko, I wiped a tear. Sige. Let's just break up. If that's what you want Khalil. Salamat sa halos 2 years. I said. Binitawan niya na ako at umalis na. I can't bear having in a relationship with someone who doesn't have a full trust in me. Umiiyak akong bumalik sa locker, at dun humagulgol ng malakas, hindi inalintana ang pagtingin ng mga ibang empleyado sa aking daan. Saturday, maaga akong gumising para mapagluto ko nang agahan sila mama at papa. Bunso, bakit parang ang tamlay mo? Tanong ng kapatid kong si Caliber na mukhang kagigising lang. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, pero ang owa kong makatawag sa akin ng bunso. Nagkibit balikat lang ako sa kanya, at pinagpatuloy ang pagluluto. Tahimik lang akong kumakain kasabay ang pamilya ko. Ako ang nagpakain ngayon kay mama, na ngayoy nakahiga na lamang sa kamat nakahimlay. Nagka-stroke kasi si mama at kalahati ng kanyang katawan, ay hindi na may galaw kaya siya ay nakahiga na lamang o di kaya'y nakaupo. Nang maghapon na ay pumasok na ako sa trabaho, at naka-day off ngayon si Yeng sa retro, kaya wala akong kasama. Nalaman na rin niya ang nangyari kagabi, at ang babae ay masaya pa. Bumungad sa akin si Ma'am Mayan na nakatingin sa akin ngayon. Zerina dapat ay hindi ka na nagparito pa. Tinanggal ka na kagabi ni Mr. Silvestre sa trabaho mo. Kakilala niya pala yung nakabangga mo kagabi. Pasensya na ha. Tumango na lang ako kay Ma'am Mayan, at nagpasalamat sa kanya kahit na labis akong nalulungkot. Matamlay akong lumabas ng retro, at di ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko ngayon. Now, wala ng boyfriend, wala pang trabaho, wala ng pang-aral. Nasa may kalye ako ngayon at nagmumuni-muni at patingin-tingin sa mga taong padaan-daan dito sa lansangan. Hindi ko na inalintana kung magmukha akong iwan rito. Na double kill ako kaagad. Iniwan na nga ng boyfriend, nawalan pa ng trabaho. Napakamalas ko talaga. Haste! Habang nakaupo ako sa may tabi ng bay ay tumunog ang cellphone kong di keypad. +63 9329833469. Meet me. Residences 55th floor, room 5504. 8 p.m. Sino kaya ito? Wala naman akong naaalalang pinagbigyan ko ng number ko Nireplyan ko ito kung sino, ngunit ang sabi niya lang ay malalaman ko lang kapag pumunta ako roon. Sumakay ako ng taxi gamit ang natitirang pera ko galing sa papa ko. Hindi naman ako nabigyan ng sweldo sa retro, dahil walang kalahating buwan ang pagtatrabaho ko roon.
Narito na ako sa tapat ng residences, at hindi ko alam kung itutuloy ko pa dahil hindi ko naman sure kung sino yung nagpadala ng message sa akin. Bumantong hininga ako, at napagpas siyang tumuloy na, dahil sayang naman ang perang ng taxi ko kung di din ako tutuloy. Pagpasok ko ng entrance ay dumiretso ako sa lobby desk. Sinalubong ako nito ng babaeng nakaputing uniforme, at peking ngumiti sa akin. Hi, good evening. What can I do for you, miss? Tiningnan pa ako nito, head to toe. May nagpapapunta po sa akin dito. Room 5504. Pakisabi na lang po. Sa may-ari, si Serena Toledo po. Magalang na sabi ko sa babae. Tumaas ang kilay nito at kinuha ang telepono. Saglit akong naghintay habang nakikipag-usap ang babae sa front desk, at nang ibinaba niya na ang telepono ay humarap ito sa akin. Miss, akyat ka na daw, ngumiti ako sa kanya at nagsimula ng maglakad papuntang elevator. Narito na ako ngayon sa 55th floor ng building, at nasa tapat na ng nasabing room number. Huminga muli ako ng malalim bago pinindot ang doorbell. Matapos ang ilang sandali, ay unti-unting bumukas ang magarbong pintuan. Nanlaki ang aking mga mata, nang makita kong sino ang bumukas ng pintuan. Sir Simon, kayo po ang nagpapunta sa akin. Gulat na tanong ko. Hindi ako nito sinagot, imbes ay hinawakan niya ang aking pulsuhan, para hilahin papasok sa kanyang kondo. Nang unti-unti kong makita ang kabuuan ng kondo, ay unti-unti akong namangha sa itsura nito. Kulay abong pintura at puti na rin. Mayroon ding malaking flat screen TV sa may sala, at kulay itim na sofa, kung saan ako pinaupo ngayon ni Sir Simon. Liningon ko si Sir at nginitian. Sir, napakayaman niyo pala talaga. Parang mas mahal pa itong tirahan niyo sa buhay ko. Ang manly din hulong kulay ng sala ninyo. Namamanghang paninimula ko sa usapan, habang naglalagay siya ng tubig sa baso. Nakalimutan na kung anong gagawin rito. Natawa ito kaya mas lalo akong namangha. Tumawa siya. Yes, you can see this every day, sabi nito. What? Naibog ako ang tubig na nasa bibig ko. Mabuti na lang at wala siya sa tapat ko kundi paktay na. Hidang, pagbawi niya. Napahinga naman ako ng malalim, at kinuha ang panyo sa bulsa ko, para panasan ang dumi ko. Sir Simon gave me the rag kaya iyon na lang ang pinampunas ko imbes na panyo ko. Nang matapos ko iyon ay saka ko lang naalala, kung bakit niya ako pinapunta rito. Sir Simon, bakit niyo po ako pinapunta dito? Magpapalabo ho ba kayo ng damit? Kung oo po, go po ako. Kailangan ko po ng trabaho tinanggal niyo po kasi ako sa retro, nahiya ako sa huling sinabi ko. Bakit ko nasabi iyon? Ang kapal ng mukha ko. First of all, just call me by my name, because I am just 5 years older than you. Second, you won't be my laundry girl. And last, I fired you there because you will work for me. Seryosong sabi nito habang nakaupo sa isang pang-isahang sofa. Ha, di ba nagtatrabaho naman po ako sa inyo? Boss ko nga po kayo nagtataka kung sagot sa sinabi niya. Baliw ba siya? Tumaas ang kilay nitong makakapal at may perfect shape para sa kanyang mukha. Sa totoo lang, gwapo siya. Not there as a waitress. Here in my condo, aniya. Taga-linis po. Sige ho. Malaking tulong na rin iyon para kay mama at papa, pati na rin sa akin at sa mga kapatid ko, kung magkakaroon ako ng trabaho ulit. Now we will have a deal. You will have money every week, 50,000 a week. You can use my cars and everything. But before I tell my deal to you, please sign my contract. Nanlaki ang mata ko sa laki ng sweldo ko. Pwede ko na ipagamot si mama. Agad kong kinuha sa kanya ang ballpen, at hindi na binasa pa ang nakasulat sa kontrata, at agad nang pinirmahan ang papel. Nakangiti akong humarap sa kanya, at binigay ang kontrata. Binigyan ako nito ulit ng copy at pinirmahan ulit. Ang isa raw ay akin para may pruweba na nagkaroon kami ng deal. Sir Simon, ano bang deal natin? Go na go ako, excited na tanong ko sa kanya. Easy lang naman you will be my personal assistant, slave. Not just a normal slave but a slave of mine. What? Pinilit kong bawiin sa aking isipan ang aking go na go ako sir. Ngunit wala na. Hindi ko na ito mababawi.
Dahil, we just had a contract signing and it's a bad deal. Paalis na sana ako ng kondo ni Simon nang bigla niya akong cornerin sa may pader. And where are you going, Missy? Nakataas na kilay na sabi ni Simon. Kukuha ng damit sa bahay. Hindi ba sabi mo rito na ako titira? Pagpapalusot ko. Balak ko sana kasing tumakas at hindi na magpakita pang muli. No need. We'll go shopping today for your clothes. What? Ayoko magkaroon ng utang na loob sa kanya no. Hindi na Sir Simon, may damit naman ako, huwag na, pagtanggi ko sa kanyang sinabi. Imbes na sumagot siya ay binaba niya ang kanyang kamay, at naglakad papunta sa isang cabinet para kuhanin ang susi. Nang makalapit ito sa akin ay hinawakan niya ako sa may palapulsuhan, at hinela palabas ng unit. Sir, bitawan mo ako. Kukuha na lang ako ng damit ko sa bahay namin. Pasigaw na sabi ko. I know girls' cheapy moves, Missy. Tatakas ka lang, masungit na aniya at sa pilitan akong isinakay sa shotgun set. Promise Simon, hindi ako tatakas, pagpapalusot ko. Syempre, tatakas pa rin ako no. Humarap siya sa akin at nilapit ang mukha sa mukha ko. Okay, then let's go to your house. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. What? Ano na lang sasabihin nila papa? Baka bugbugin siya nila kuya. Hala, wag na. Magko-commute na lang ako, at saka ko lang naalala na wala na pala akong pera. Napasabunot ako sa buhok kong may kahabaan, at inis na tumingin kay Sir Simon. Aish, oo na. Inis kong sabi sa kanya. Ngumisi ito sa akin at sumakay na sa driver's seat. Nakabusangot akong nakatingin sa may dinadaanan. Teka, paano niya nalaman ang daanan papunta sa bahay namin? Sir, paano niyo po nalaman ang daan papunta sa amin? Ang tanong ko sa seryosong nagdadrive sa kaliwa ko. I have my ways, maikling sabi niya at hinawakan ang kambyo. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa may eskinita papunta sa amin. Sir Simon, dito na lang po kayo, magpapaalam po ako sa pamilya ko. Wala sa sarili kong sabi sa boss ko, at lumabas sa sasakyan. Anong sasabihin ko sa pamilya ko? Ma, pa, mga kuya, makikipagtana na po ako. Ayoko na dito. Pa, nabuntis po ako ng boss ko. Paninindigan niya daw po ako. Titira na ako sa kanya. Afam, yung boss ko po. Aalalayan ako sa kama. Ano ba naman ang naiisip mo, Zarina? Mukha ka namang malandi kapag sinabi mo iyon. Baka hindi ka napabalikan ng pamilya mo. Okay Zarina, concentrate. Okay Zarina, concentrate. Papa, mama, magtatroba, naputol ang pinapractice ko nang biglang may nagsalita sa likuran ko. Don't practice what you'll say to your family. I'll be the one to say it, so just pack your things, rinig kong boses sa may likuran ko. Aba, ang tigas din pala ng ulo ng boss ko. Hindi marunong sumunod. Inis akong nagtuloy-tuloy hanggang sa marating ko na ang pintuan ng bahay. Hindi na ako kumatok pa dahil, bakit ba? Bahay ko naman ito Pa, mga pasaway kong kapatid, nakauwi na ako. Sigaw ko sa pamilya ko, kahit wala naman sila sa harap ko. Lumabas sa kusina ang kapatid ko na si Kuya Kaiser. Gulat itong nakatingin sa may likuran ko. Nakakita ba ito ng multo? May nakasunod nga pala sa akin na bilyonaryo. Lumapit sa akin si Kuya Kaiser at bamulong. Bunso, sino iyang lalaki na iyan? Mukhang mayaman. Shoto mo na ba, bunso namin? Kapag oo, pahingi namang pang MP dyan. Bulong sa akin ng kapatid kong pasaway. Binatukan ko nga, pasaway ka kuya, boss ko yan, loko ka talaga. Si Papa nasaan? Napahawak sa batok si kuya at napakamot na lang banda roon. Namamasada bunso. Teka, kausapin ko muna itong manliligaw mo. Kinindatan ako ng pasaway kong kuya, at umupo sa may matigas na sofa. Pinaupo niya si Sir Simon sa pagkatigas-tigas na upuan, at binigyan pa ng biskwit at soft drinks. Wow! Kapag ako, wala lang. Nga lang, pasaway talaga. Tumingin sa akin ulit si Kuya Kaiser, at kita ko naman sa gilid ng paningin ko ang titig sa akin ni Sir Simon. At sa huling sandali, ay nilakihan ko ng mata si Kuya Kaiser. Sinasabihan na umayos siya, dahil, masasakal ko talaga ito kapag gumawa ito ng kalukuhan.